Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Sinungaling ito. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidiktikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Taksakan kayo ng pagkasinungaling. Di ba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon. Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako nasa kwarto nga po kami. Ay, Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sakasakali, Quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo dinala sa doktor? Ba't hindi mo nalang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang manakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. that is Ayon my sa iyo. next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi Second ko day na mo po. lang, second Opo. day pa lang niya, pinauwi Opo, mo kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So po ako ibig may mo bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapawi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair Hindi pa po, sa... hindi pa. Kasi kumbaga po, Eh, sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi- eh. hindi pa- On hindi- the second day, na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, ano na po, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Kasi Bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, eh di ikaw, pero ang pasweldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang, kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya. Correct? Ay, bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day, kasasabi mo lang ha. Opo, ayaw niya, Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba tama ba ako? tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan ng sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Bakit mo ino-offeran? At siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako. Kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sure. Kahit na tagatulong na lang po ako. Sabi po ng Okay. ganun.
sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba Mga- pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa mga kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinaalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya Hindi ko na para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga Bakit kamag-anak, mo Your hindi ginawa? Honor. Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, ibawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Oh, di paano namin malaman kung nagsinungaling ka, kung sabi ng totoo. Dapat pag ganun dokumentado, may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa anong ginawa mo, and then, doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya ididimanda, pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your Oh, Honor. tapos hindi mo pinagamot nung malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang, tapos binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo. Mapagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi 'di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo pinapauwi mo ayaw niya kaya binabaan mo yung sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po dun sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic hair, etc., doon mo na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga na dapat, kung ganon, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then, depende kung ano sabihin ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi nga, tinimbre mo. At itinimbre mo kay chairman. Ganon yun, di ba? Ganon din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng labas-pasok ng pera, sinusulat nyo, tama? Magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Nung time, Dito rin dapat, everything is recorded. nung time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao dito pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, may time ka na mag-record. Pero pag tao ang pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Diba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionabling yun. Kasi ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. Paano siya tumagal na, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siya palayasin, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas, sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Di 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ilan? Ilan daliri mo?
Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 23. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years na. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes or no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama. Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama. Kaya nakakatakot, tama. May kasama naman po siya sa... Basta nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano, mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ninyo. Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mga tao may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LV? Obserbahan ba nyo na parang buang. may sira sa ulo? Wala LV? Ha? Di po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LV, matino ang pag-isip, hindi sira ulo. Di po. Ikaw, John Mark, Hindi rin po. ikaw, Dodong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LV. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuers dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Madam Franz, sinabi niyo last hearing na bumubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog. Sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa'yo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha ko po. Eh, ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo nga kay Patrick, huwag na kay Aling LV. Parang naganon ko lang po. Ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod, Oo. hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama po po totoo yun. Ha? Hindi po totoo. Pinabubulaanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Ate LV, pinagbigyan naman po naman ng Ate LV, kaya pinabayaan ko na po sila, total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukat siya bilang inyong kasambahay?
Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina, Your Honor. Doon ako sa tindahan. Basta't nakita ko lang Ayoko po- ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. Anak- May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? Wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Hindi pa ako nakapag ano ng oras, Your Honor. Yun ang ano sa akin, yun See, sa time management. Very lame ang defense mo, ma'am. Very lame. Nasasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman bulag na, tapos wala kang time na tanungin kung ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na. Puro ka walang alam. See? Hindi tamang sagot yan. Dito lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Di ba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon, katulad ni JM, ni Dodong, at ni Patrick. Okay. Meron pa rito, ha? Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo. Dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siyang tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito.